Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pinasimulan ngayon ang ating pagdiriwang ng Triduo para sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa ating pag-alala ngayon sa hapunan ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, ginugunita natin at sinisimulan ngayon itong pag-alala sa misteryo ng papakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya ay lingkod ng Diyos sa pamagitan ng paghugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaalan niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabilin ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay. Hilingin natin makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng panampalataya at pagmamahal sa pamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglinis ng ating kalooban. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na pinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises sa Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa kalis ng pagbabasmas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana
ay inumin na masarap. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay sa labis siyang nagdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko'y bibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabaspas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral at tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay kumuha ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati, at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis sa ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kalis sa ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Magsitayo ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Besperas na ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuutan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang mga kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsipo ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Magandang gabi sa atin. Siyempre sa Pilipinas ay hapon pa ito. Pero sa ating liturhiya ito ay gabi na. Kaya ang ating pinagdiriwang ay huling hapunan. May iba sa inyo, siguro naghahapunan alas 5, alas 6, di ba? So tapos na natin ang 40 araw o ang Kwaresma. Tinapos na natin
sa pagpasimula natin ngayong hapong ito ng ating 3 araw na yung pinaka sagrado na rurok ng ating liturhiya, no? Itong Paschal Triduum natin. Umpisa natin dito ngayon sa pagdiriwang natin ng alaala ng huling hapunan. So narinig natin sa unang pagbasa sa Exodo, pinapaalala sa atin na ang huling hapunan ni Jesus ay galing ito sa yung hapunan ng mga Israelita bago sila makalis ng Ehipto upang sila ay mapalaya sa Ehipto at maligtas sa dilim ng kamatayan. Kaya kailangan nila yung paghapunan na yon kung saan yung dugo ng kinatay na kordero ay ipinahid sa kanilang mga pintuan upang lumagpas sa kanila, Passover. Lagpasan sila ng anghel ng kamatayan, kung saan yung mga lahat ng panganay, tao o hayop ay namatay nang dumaan yung anghel ng kamatayan, at sila lang na mayroong yung dugo ng kordero sa pintuan ang naligtas. At hindi lang doon, kundi panilin yung kaligtasan nila sa paniniil ng mga Ehipsyo. So ito yung alaala na gusto ng ating Panginoon na ng ating simbahan din, na ating ulit-ulitin. Kaya sinabi niya, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. No? Sinabi rin sa mga Israelita doon sa ating narinig na pagbasa sa Exodo na ito'y gawin ninyo sa pag-alaala. No? So ang pinagdiriwang natin ngayon ay isang alaala. Alaala ng kaligtasan at doon sa Ehipto, at alaala ng kaligtasang bigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, hindi sa paniniil ng tao, kundi sa paniniil ng kasalanan ng tao. So ito yung alaala na ito, ay hindi lang ito once a year na inaalala, kundi gusto natin, Panginoon, na linggo-linggo ay alalahanin natin, o kung maaari pa araw-araw para sa iba. Pero sa karamihan ay ito yung inuutos sa atin na alalahanin natin linggo-linggo ang kaligtasang dulot sa atin ng Panginoon. At ano itong alaala? Ito ay ang pagsasalo-salo natin. Ito yung pinahayag sa atin ni San Pablo sa 2 pagbasa. Yung pagsasalo-salo natin sa isang tinapay at sa isang kupa ng kaligtasan. Yung pagsasalo-salo, yung paghati-hati ng tinapay. Na lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo, kahit na tayo pare-parehas na anak ng Diyos, magkaiba-iba ang ating katayuan, sitwasyon dito sa mundong ibabaw. Iba-iba ang ating mga status, mga economic status natin at mga katayuan natin sa buhay. Pero dito sa pagsasalo na ito, kagaya ng isang pamilya na nagsasalo, magkaiba-iba ang edad, no? May tatay, nanay, mga anak, magkaiba-ibang kanilang edad, iba-iba ang kanilang pwesto sa hapag.
May kanya-kanya silang pwesto, hindi lamang kanya-kanyang pwesto, may kanya-kanyang gawain, may kanya-kanyang tungkulin. So ganun din. Dito sa pag-alaala natin at sa pagsasalo-salo, lahat tayo ay pare-parehas na anak ng Diyos. Pero kahit na tayo pare-parehas na anak ng Diyos, magkaiba-iba ang ating tungkulin at para kahit na magkaiba-iba ang ating pinanggalingan, ang ating mga katayuan sa buhay, tayo ay nagiging pare-parehas sa paghahati-hati natin ng tinapay. Hindi lamang yung paghati-hati ng tinapay na makakain, kundi paghati-hati natin ng biyaya ng Diyos sa pagiging mga mabubuting katiwala. Sa hapagkainan ng isang maayos na pamilya, kung sama-sama, kahit na iisang tuyo ang ulam ay napagkakasya kung sama-sama ang pamilya. Pero kung hindi nagkakasama-sama, hindi nagkakaisa, hindi nagkakaroon ng mabuting ugnayan, doon nag-aagawan. So nawawala yung paghahatian. Nagkakaroon ng pag-iinggitan na marami sa ating pamilya ngayon ay dumadanas ng ganito. Dahil nga nawawala na yung nawawala na yung image ng isang pagsasalo-salo ng pamilya. Dahil magkaiba-iba ang oras ng gising o di kaya oras ng pagdating sa bahay dahil sa magkaiba-iba ang trabaho. O di kaya ay dahil sa naka-lockdown ay kanya-kanya na lang ng kain, oras ng kain. O kanya-kanyang order ng pagkain dahil mayroong mga food delivery ay kanya-kanyang order na lang ng pagkain. Kaya't nawawala na yung nakagisna natin na hapagkainan, nandoon pa rin yung lamesa, pero lamesa na lang siya, pero wala na yung nagsasalo-salo na pamilya. Dahil siguro sa impluensya rin sa atin ng Western culture, no, ng pagiging independent, pagiging kanya-kanya, nadadala tayo. At kaya yung paghahatian ng grasya ng Diyos ay nawawala sa pamilya. Kaya nagkakaroon na ng mga awayan sa loob ng pamilya. At yung awayan na yun ay ngayon ay na-extend na yung awayan ngayon dahil politika, na-extend yung awayan na yun sa mas malawak na panang politika. No? Kanya-kanya. No? Yung kanya-kanya na ideya. Nawawala na yung tinuro sa atin ng paghahatian ng tinapay ni Kristo. Na kailangan nating balikan. So, kaya ito pinapaalala sa atin, hindi lamang tuwing Huwebes Santo, hindi lamang tuwing Semana Santa, kundi linggo-linggo pinapaalala sa atin ang pagiging kabahagi sa katawan ni Kristo. Pakikibahagi natin sa paghahatian ng tinapay ni Kristo. Kaya kailangan nating pumasok sa isa pang level, ang sakripisyo. Ito yung tinuturo sa atin sa Ebanghelyo. Yung pagsakripisyo, pag-aalay ng buhay, at siyempre yung pag-aalay ng buhay na yon ay may tuturo sa atin, hayag na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang pride, siya, guro, maestro, rabbi. Hinubad niya yung kanyang
kanyang posisyon, hinubad niya yung kanyang katungkulan at lumuhod para hugasan ang paa. Lumuhod para kanyang yakapin ang trabaho ng isang alipin, sakripisyo. Sakripisyo ng pride, sakripisyo ng pagkatao. Sa ang Eucharistia ay hindi lamang ito alaala, hindi lamang ito pagsasalo-salo, ito rin ay sakripisyo. Hindi lang natin ilalala yung huling hapunan, hindi lang tayo nagsasalo-salo ng mga biyaya ng Diyos sa atin bilang mabuting katiwala, kundi tayo rin ay inanyayahan ni Jesus. Magsakripisyo tayo para sa isa't isa. Dahil mahirap maghati-hati ng tinapay kung walang pagsakripisyo. Mahirap maghati-hati ng tinapay kung inuuna mo ang sarili mo. Hindi mo mahati ng maayos ang tinapay kung iniuna mo ang sarili mo. Hahatiin mo, mas malaki yung party yun, tatago mo at yun na lang, maliit yun ang ibabahagi mo. Ay hindi na yun sakripisyo, hindi na yun totoong paghahati-hati. No? Kaya ang ating Panginoon, tinuturuan tayo yung kapakumbabaan. Dito natin may sasabuhay yung totoong pagiging katiwala na may babalik handog lang natin na ating buhay sa Diyos, may babalik handog lang natin yung ating mga kakayanan at ang ating lahat-lahat sa Diyos kung matututo muna tayong magsakripisyo. Na ilaan ang ating buhay, ilaan ang ating mga kung ano man ang naabot natin sa buhay, handa natin itong ilaan para sa ikaayos ng ating kapwa. Na hindi tayo nagsumikap na makarating sa ganitong buhay para lang tayo magmalaki ng ating narating. Kung ano man ang ating naabot. Kundi nagsumikap tayo dahil gusto nating maibahagi sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Sa Jesus, Diyos na totoo, nagsumikap maging tao para ibahagi sa atin ang pagka-Diyos niya. Maibahagi sa atin ang karangalan bilang anak ng Diyos. Hindi niya ipinagmalaki sa atin yung karangalan niyang iyon, kundi ibinahagi niya, pinaghati-hati niya sa atin ang karangalan na iyon, na ito sana ang ating alaala. Hindi lang yung alaala ng seremonya, kundi yung alaala na ako rin ay magiging kabahagi ng paghahati-hati. Ako rin ay aambag sa sakripisyo ni Kristo. Bukas, Biyernes Santo na. Mamaya, atin ang tatanggalin, lilinisin natin o ikuha natin itong sanktuaryo para magnilay tayo dito sa tabernakulo. Magnilay tayo at magsakripisyo tayo ng pag-aayuno, hindi para sa sarili, kundi para tayo ay maging kabahagi rin ng sakripisyo ni Kristo. Lalo ngayon, marami pa rin ang nangangailangan ng ating sakripisyo. Hindi lamang yung mga tao sa Ukraine, hindi lamang yung mga
na pipinsala pa rin itong virus. Hindi marami ngayon, mga kababayan natin, napinsala ng baha. No? Marami sa Visayas, pati Mindanao, nasalanta ng baha. Na tayo sana ay makapaghati-hati din ng ating kaunting sakripisyo para sa kanila. Sila ngayon ay naggiginawan, sila ay wala silang makain o walang matulugan. Tayo dito ay komportable sa ating pamamasyal o pagbisita sa mga simbahan, pero marami ang nagugutom, kaya sana ay maging alaala natin ang kanilang dinaranas ngayon na mga kahirapan upang kagaya ni Kristo tayo rin ay magbahagi ng ating sarili, ng ating hapag sa kanila, maibahagi din natin. Kung ano man yung kakaunting pinagsasaluhan natin, ay may bahagi din natin sa mga kapatid natin na nahihirapan ngayon. Hindi na natin ipadaan sa mga politiko, baka kung ano pang mangyari doon sa ibabahagi ninyo. Para si Jesus na nagpakita sa kanyang mga alagad paano maglingkod ay maging buhay sa atin na naglilingkod sa ating kapwa sa simpleng pagtulong natin, ng pagbabahagi natin, paghati-hati natin ng kaunting tinapay na mayroon tayo. Yan ang ating pagiging mabuting katiwala. At nawa, itong pagdiriwang natin ngayon ng pasimula nitong ating triduo ay maging inspirasyon natin ang kapakumbabaan ni Kristo para makapaglingkod at makapagbahagi ng mayroon tayo sa kapwa. Sa ganoon, kagaya ni Jesus, lahat tayo ay mananatili din sa dilim ng hukay, pero mayroong liwanag na darating sa ating buhay. Mayroong bagong pagsibol na darating sa ating buhay. Mayroong bagong pag-asa na darating sa atin. At yan ang ating dinadasal, hindi lamang para sa liturhiya ngayong Easter, itong Paschal Triduum natin, kundi pag-asa na ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos kapiling natin, ang Diyos ang gumagabay sa atin. Ngayon po ay dadako tayo sa paghuhugas ng paa sa mga gumaganap ng mga apostol. Ito ay tanda ng kababaang loob at paglilingkod. Manatili po tayong nakaupo habang sinasaksihan ang bahaging ito ng ating pagdiriwang.
Magsitayo ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa huling hapunan, inihabilin ni Jesus sa simbahan ang pag-alala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang may pagdiwang ito magpakailanman. Samahan natin si Jesus at buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang Santa Iglesia sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng banal na Eucharistia ay lagi siyang makapagpatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga parit diakono, sa pamamagitan ng Eucharistia ay patuloy na palakasin at pasiglahin ng Panginoon at manatili silang tapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa makita at may sabuhay ng mga pinuno ng ating bansa ang turot halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga naharap sa mga tukso at pagsubok ay maging matatag at malakas ayon sa halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makiisa sa walang hanggang buhay na ipinangangako sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa tuwing pinagdiriwang namin sa Eucharistia, ang alaala ng krus, inaalala namin ang tagubilin ni Jesucristong iyong anak. Samahan mo kami sa panahong iyon upang ikaw ay makapiling namin magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ngayon ay isasagawa ang pagtanggap sa banal na langis. Narito po ang langis para sa mga may sakit. Maranasan nawa ng mga may karamdaman napapahiran ng langis na ito ang awa, pakikiramay at mapanligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Narito po ang banal na krisma. Ang mga papahiran ng mahalimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga ordinang pari, ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Tayo po ngayon ay dadako na sa pagdiriwang ng huling hapunan. Ihahanda po ngayon ang mga alay. Awitin po natin ang awit sa pag-aalay.
Blessing God, grace and forgiveness of the Spirit, of us, and hands and click on prosperity of life. Blessing God, grace and forgiveness of this wonder of our commitments, and will come for our spiritual drink. God shall open the right heart. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ito ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayo aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong binukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa namang anghel nagsihat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. May kapal, pangalan, banal lang iyong kaharian, pupugay sa iyong mga
kita ang lahat tumunganak. Magsiluhod ang lahat. Ama naming maawain, pinaabot namin ang pasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo. Pinakikiusap namin para sa pamagitan ng anak mong ito, na makaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkaluban mo ng kapayapaan, pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaani nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, ang inyong abang lingkod at ang lahat na nananalig at nagpapalaganap sa panampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na lubos at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngay aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malawalahating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpala mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Lubin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami bilang sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, nung bispiras ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao'y masagip. Nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan. Nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Itinubos mo ito na Jesus, naming mahal, mo kami tanan, yun at magpakailanman. Yun at magpakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa biyayang sa iyo rin ang gagaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay nito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa panampalatayang totoo, at sa inihendang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Kaunlakan ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na paghahain, makapangyarihang Diyos. Sinihiling naming iyong paakyat sa banal mong mga anghel, ang mga alay na ito ng dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasal sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo, upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesu Kristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabuting kaloobong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kaharian, pangyarihan at purihan, yun at magpakailanman. Yun at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan.
Dero ng Diyos, kagkaalin, mga kasalanan, sanlibutan, Magsilhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa pinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay po ay sasagawa ang pagpupresyon ng banal na sakramento. Ang lahat po ay naniyang magsiluhod ng may lubos at ganap na paggalang.
Dito po natatapos ang unang yugto ng pagdiriwang natin ng banal na triduo, ang misa ng huling hapunan. Ang lahat po ay inaanyayahan na maglaan ng oras sa pagtatanod sa kabanal-banalang sakramento. Ipinababati din po na bukas sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga ay sasagawa ang pang-umagang pagpupuri. Susundan po ito ng pagsisiyam sa karangalan ng mabathalang awa. Sa ganap naman po na ika-12 ng tanghali bukas ay sasagawa ang pagbabahagi ng mga pagninilay patungkol sa huling 7 wika ng Panginoon o ang 7 palabras. At sa ikatlo naman po ng hapon ay ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon. Mahalagang paalala rin po sa lahat na bukas ay araw ng pag-aayuno at pag-aabstinensya. Maraming salamat po.